naniniwala ako na prinsipyo lang ito. Consistent naman po si Pangulong Duterte. Simulat sa poll, sinabi niya hindi siya papayag magpalitis sa puti, sa banyaga. Hindi siya kahit kailanman luluhod sa ibang bansa. And siya ay servant of the Filipino people, which he reiterates in his letter, in his waiver. So, alam ko may karapatan tayong magkaroon ng iba-ibang opinion. Yung iba, ang tingin dyan strategy, sa akin, paninindigan lang po yan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy na ipinaglaban ang prinsipyo ng paninindigan bilang Pilipino. Welcome back to Kaakibat TV. Higit isang taon na nga ang lumipas matapos kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands, ay hindi pa rin mawala ang paninindigan ng dating Pangulo na kung saan tanggap na ni dating Pangulong Duterte ang kanyang magiging kapalaran sakaling abutin umano ng kamatayan habang nasa kustodya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, na kung saan pumirma ito ng waiver at nanindigan na hindi ito dadalo sa pre-trial investigation ngayong Lunes, February 23, 2026, na kung saan humarap via Zoom ang dating pagkura appointee ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Jamie Bundok at binigyang din ang waiver ni PRRD. Patungkol nga po dito sa pag-waive ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dumalo po doon sa pagdinig ng ICC na nakaschedule this coming February 23. Kung hindi ako nagkakamali. Ano ho ba ang ibig sabihin po nito? Malalim po ang ibig sabihin nitong waiver na ito, no? Kontra po sa maraming sinasabi ng iba na parang kapag siya ay nag-waive ay parang nawawalan siya ng ibang mga karapatan and remedies under the law. Hindi po ganito kasimple yan, ano? Because ang kanyang waiver is actually kumbaga sa Pilipinas para siyang nagmo-motion to dismiss because of lack of jurisdiction, no? Hindi po siya maliit na bagay. In short, our former president is emphasizing the fact that he does not recognize the jurisdiction of the ICC, and I think this matter of jurisdiction really has to be resolved, no? And I know it's been resolved before. Parang ruling na sila na meron silang jurisdiction, no? But that's the problem with international law because wala na tayo ngayong ibang korte na mapag-aapilahan ng kanilang unilateral decision na meron silang jurisdiction. In short, no, this waiver is a reiteration of the good President Attorney Rodrigo Duterte na hindi po tayo saklaw ng ICC. Opo, at bukod sa hindi saklaw, yan po yung nabanggit po niya doon sa kanyang naging pahayag na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC at syempre yung edad po niya at yung kalusugan ng isa rin po sa mga dahilan kung bakit po siya nag-waive. Attorney, tama. At ano po yung legal na basehan? Tama ho ba itong naging pahayag ng dating Pangulo? Opo, para sa akin secondary kasi yun eh. Kasi ang first and foremost talaga, no, is talagang wala silang jurisdiction. Never mind the humanitarian aspect kasi that is an appeal to their humanity, which obviously the ICC does not seem to be exhibiting presently. Sa international law, meron po tayong doktrina or legal concept na ex acquo et bono. No, mahirap spelling yun, Latin yun eh. But it is a very old and established concept, ex acquo et bono, which roughly translated means parang pwedeng merong karapatan ang korte na mag-decide based on humanitarian reasons, no? Sa kanila po nanggaling yan. Hindi lang po yan sa Rome Statute, no, kundi sa International Court of Justice at marami pa pong ibang mga treaties. Ibig sabihin, it is a recognized international principle that these foreign tribunals can decide based on humanitarian reasons. Ex acquo et bono. So, ibig sabihin,
nilagay po ito ni Attorney Duterte bilang secondary basis kung bakit siya dapat palayain. Pero ang primary basis talaga dapat ng kanyang pagpapalaya is hindi tayo saklaw ng ICC. Opo. Pero attorney, bago po ang naging desisyon na ito ng dating Pangulo, napaisip po ba kayo na meron palang ganitong paraan din o parang remedyo bang tawag nito ang ginawa niyang pag-waive strategy na pag-waive po doon nga sa pagdalo sa hearing ng ICC? Ilan nga sa mga binanggit na dahilan ni dating Pangulong Duterte kung bakit hindi siya dadalo sa pre-trial ay ang hindi niya pagkilala sa jurisdiction ng ICC kung saan iginiit na isa siyang Pilipino na pinuyosang dalhin sa dahig Netherlands. Sinabi rin niya ang pagkidnap sa kanya ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa dagdag na ng paliwanag ni Atty. Jimmy Bundok na ang hindi pagdalo ni PRRD ay isang paninindigan at ipinaglaban ang prinsipyo. Alam niyo po, I take exception to the word strategy. I know many people consider the president as a master strategist, no? Pero hindi po ako naniniwala. Ako lang po to, personal lang po ito. Hindi po ako naniniwalang strategy ito. Naniniwala ako na prinsipyo lang ito. It is based on pure principle na hindi consistent naman po si Pangulong Duterte na mulat sa poll sinabi niya hindi siya papayag magpaliti sa puti, sa banyaga. Hindi siya kahit kailanman luluhod sa ibang bansa. And siya ay servant of the Filipino people, which he reiterates in his letter, in his waiver. So, alam ko may karapatan tayo magkaroon ng iba-ibang opinion. Yung iba, ang tingin dyan strategy, sa akin paninindigan lang po yan. Opo. Sa February 23, magaganap yung pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbasa po ng sakla laban sa dating Pangulo. Dito rin po ilalahad yung opening statements ng both parties, prosecution at ng defense o ang panig mismo ng dating Pangulo. Ano ang possible na mangyayari on that day, attorney, na ngayon nagpahayag po ang Pangulo na hindi po siya dadalo? It is very hard to predict what the foreign courts will judge, no, because we have seen recently na lahat po ng ating remedies that we tried to avail of that seem to be in accordance with international law were not duly considered, no. In fact, even the interim release, which for me is a clear and cut case na parang obviously this person deserves interim release, no? But it was not granted. So the pessimist realist side of me does not see this going in our favor, no? Pero kung sa legal lamang, ang nakikita kong magiging primary nating defenses are these. Number one, wala talagang jurisdiction. That has to be reiterated. Number two, walang kahit anong ebidensya yung sinasabi nilang extrajudicial killings. No? Now, the problem is, halimbawa po dito sa local courts, kasi iba talaga sa international Pero sa local courts po, pag nagbi-bring up ka ng matter of jurisdiction, hindi ka na dapat nagbi-bring up ng iba pang depensa. No? Kasi nga ang sinasabi mo wala kayong jurisdiction, so parang this is akin to a special appearance. Yan yung mga sinasabi dito sa ating local laws, no? Parang special appearance na ako po ay nag-a-appear or my counsel is appearing not because I'm here to defend myself but merely to challenge jurisdiction. Yun po yung tinatawag na special appearance. But in international law, since hindi naman ganun ka-defined, then we should also bring up na rin siguro the fact na wala namang ebidensya itong lahat ng ito ay hearsay lamang. Yun lang po. Opo. So para po sa isang ordinaryong Pilipinong nakabasa, nakarinig po ng balitang ito na hindi dadalo ang Pangulo doon sa February 23 na hearing, attorney, ang dating po sa kanya, so ibig sabihin kahit yung pagbibigay ng kanyang opening statement ay wala na rin. Kahit irerepresenta siya ng kanyang abogado ay wala na rin dahil po mismo ang kliyente ay nagsabi ng hindi po siya dadalo. Again, we are operating under international law, which is loosely
defined, no? Marami pong procedural aspects diyan na hindi rigid. So ang pagdalo naman ng abogado ni Pangulong Duterte, in my opinion, will suffice in terms of presenting his main defenses, no? But on the principle side, no, on the principle side, ako po ay sang-ayon sa kanyang waiver, because it is not actually just a waiver but rather a firm resistance, no? It is not defiance, it is a resistance to the jurisdiction of the ICC, and his firm resolve na talagang hindi po talaga tama itong nangyayari na ito. Hindi man lang siya dapat naroroon. Ngayon, ibang-iba po to sa isang akusado, halimbawa, na is not even in the custody of the court. Yung kumbaga para siyang pugante, no? Hindi naman eh. Nakapiit nga siya doon against his will. And as he said in his letter, it was orchestrated by the incumbent president of the Philippines with a privately chartered jet, ano? So nandun po siya sa control nila, complete control. So wala pong dapat tayo o kahit sino na makita na parang pag-evade o pagtakas sa responsibilidad. Nandun siya, nakakulong at their disposal. But the remaining autonomy, that very little remaining autonomy, the remaining control that he has over his actions, he is using, no, to reiterate his stand na hindi tayo saklaw ng ICC. Kakaunti na lang ang nasa control niya, nandun siya sa piitan, pero ang sinasabi niya, hindi nyo pa rin ako mapipilit tumungtong sa korte ninyo. I may be in your jail cell but I will never be in your courts. Opo. Sa patuloy nga ng tanong ng isang news anchor kay Atty. Jimmy Bundok kung may epekto ba ang hindi pagdalo ni PRRD sa pre-trial ng ICC ukol sa investigasyon, ay diretsahang sinagot ni Atty. Jimmy Bundok na wala nang epekto dahil hawak na si PRRD ng ICC ngayon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. May epekto ba, attorney, sa tingin po ninyo yung sa takbo ng kaso, itong hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa nasabing pagdinig? Wala dapat because he's already there and he has appeared once. Kumbaga, he is clearly not defiant. He has appeared before, even though he was at that time, di ba, we noticed that he was out of breath and totoo naman siyang super senior na citizen and with proven ailments, no, that come with age. So he has already appeared before the court. So bakit pipilitin ng isang matanda na bayani sa mata ng maraming tao, no? Bakit pipiliting umapir? Para lang po ba siya paluhurin? Para ba siya pahiyain? Para siya piliting panagutin sa mga sala na matagal niya ng ulit-ulit na sinasabi na hindi niya ginawa? So it shouldn't affect his the legal remedies available to him by law and by custom. Ang problema nga lang natin ay hindi natin alam kung gaano kapatas sa iiral ang international wheels of justice. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, attorney, isa rin po sa naging pahayag o bahagi po ng pahayag ng dating Pangulo, yung itinuturing na kidnapping nga, itong pagdadala sa kanya going to ICC or The Hague. Ang sabi po ni PCO Yusek Claire Castro, na hindi umano kidnapping ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nakasaad daw ito sa RA 9851. Paliwanag niya, sa RA 9851, sinasaad daw dito kapag ang isang kaso ay dinidinig na o iniimbestigahan na ng isang state o international tribunal, ay maaari po nating, sabi niya, i-dispense with ang pag-iimbestiga rito at hayaan na ituloy na roon ang pag-iimbestiga at tuloy ang pagdinig ng reklamo. Ano pong komento po ninyo? Ubus na po ang ating usapan ukol sa topic na yan. Alam naman nating lahat na ang nangyari ay extraordinary rendition. Now, I respect the spokesperson and I commend her for trying to do her job well because of course that's her job. Alangan namang sabihin niya, oo nga, no, mali pala kami.
Siyempre, hindi gagawa niya ng justification. But these laws have been threshed out, and I think it is time na dinggin na ito sana talaga sa Korte Suprema. Dahil napakalinaw po sa aming panig, sa aking pananaw, na kailangan talaga dumaan lahat yan sa domestic judicial processes. Napakalinaw po nun. Napakalinaw. At kung hindi yan dumaan dyan sa domestic judicial process na yan, no, extraordinary rendition yan. Hindi nga lang kidnapping yan. Kidnapping is the term that we use because it is mas kabit sa sikmura yan ng Pilipino. But the real international term, and I was one of the first to remind the Facebook community to use the proper term. Sabi ko, anong nangyari dyan? Extraordinary rendition, which is the same as kidnapping. Dahil hindi po dumaan sa tamang proseso ang pagkuha kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung ulit-ulitin ko to at wala rin naman makikinig sa kanilang panig, mas mabuti talaga sana lumuhod po tayo sa Korte Suprema, sa Padre Paura, upang ito ay madesisyonan na, because we know that this is capable of repetition. No? It is capable of repetition, yet it will evade review. Alam naman natin yung mga nakasalang laban sa ating dalawang senador. And pag ito ay umulit-ulit, buong bansa po talaga ang magdudusa. Sana po maunawaan nito ng lahat ng Pilipino. Buong bansa ang magdudusa because we surrender our sovereignty. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!